Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si San Martin ng Tours, isang obispo ng ating inang simbahan. Si San Martin po ay isinilang sa isang paganong pamilya, pero sa edad na 5 ay na pagdesisyon na magpabinyag bilang isang Kristiyano, pero ito'y tinutulan ng kanyang mga magulang. Pero bagamat may pagtutol, ay lihim na nakipag-usap si San Martin sa pari sa kanilang lugar, at siya po ay napabilang sa mga catechumens. Sila po yung mga tao na inihahanda para sa pagbibinyag. Pero ang pagbibinyag sa kanya ay hindi kaagad nangyari. Sa kadahilan sa edad na 15, siya naman po ay ipinasok ng kanyang ama bilang isang sundalo. Kaya sa kanyang pagiging sundalo ay doon naganap ang isang matinding karanasan sa kanyang buhay, na kung saan panahon ng taglamig ay meron isang matanda sa lansangan na giniginaw, pero yung mga taong nagdaraan ay hindi ito pinapansin. Si San Martin, yung kanyang kapa po ay kanyang hinati, at yung kalahati binigay sa matandang giniginaw. Nung gabi din po iyon ay nagkaroon siya ng isang pangitain o isang panaginip na kung saan ay napanaginipan niya si Jesus na masayang-masaya, hawak-hawak yung kapa na kanyang ibinigay. At sinasabi na si San Martin, isang catechumen, ay ibinahagi ang kanyang kapa sa akin. Kaya nung kinabukasan, kagad-agad ay nagpunta siya sa pari at kinuwento ito, at kaagad naman ay bininyagan po siya. Sa kanyang pagiging isang Kristiyano, dinaglaan po ay hinirang siya bilang isang obispo ng Tours, na kung saan ay talagang ibinuhos ang kanyang sarili sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. O kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispo si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning.
Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong pagdingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapag-iwalay sa amin sa pag-ibig mo, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estaquis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na nag-ingat yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Quarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na nakapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iuukol ang papuri magpakailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman ito sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at tinibak nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kat sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos sa inyong mga puso, sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahapon po sa ating pagdinilay tungkol sa kayamanang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na pinalala sa atin sa pamamagitan ng talinhaga tungkol dun sa katiwala na winaldas ang kayamanan ng kanyang Panginoon ay pinalala sa atin na ang anumang meron tayo ay kaloob na biyaya ng Diyos sa dito'y pag-aari. At kung ito'y magiging malinaw at tanggap ng basa sa atin, alam natin kung paano natin gagamitin ng maayos ang anumang kayamanan, mga ari-arian na mayroon tayo bilang biyaya, bilang kaloob ng Diyos. Kasi kung alam natin, tanggap natin na iti hindi sa atin, kundi sa Diyos, iti magsisilbing gabay natin kung paano natin gagamitin sa tama ang mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, muli ang paalala sa atin ng Panginoon tungkol sa biyayang kaloob niya sa atin. Sinabi niya sa Ebanghelyo na hindi natin mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Hindi natin sabay mapaglilingkuran ng Diyos, na sabay ang Diyos at ang kayamanan. Bagamat minsan, ang kayamanan ay dinodiyos sa ating mga tao at naisasantabi ang Panginoon. Pero paano ba natin malalaman kung talagang ang buhay, ang sentro ng buhay natin ay nasa kayamanan, sa halip na sa Diyos? Paano natin malalaman na ang napaglilingkuran na pala natin ay ang kayamanan at hindi ang Diyos? Halimbawa po, sa aspetong pinansyal, paano natin malalaman na dito nauubos ang ating lakas, ang ating oras, in terms of finances, ng mga salapi at pera na kaloob sa atin. Malalaman daw natin ito sa pamamagitan ng ilang mga tanda. Una ay financial management. Kung marunong tayo mag-manage ng ating financial, ay masasabi natin na alam natin kung paano ilugar ang ating sarili. Pangalawa ay ang isip at puso natin ay halos nakatuon sa kung paano magkaroon
kumita ng pera. Bagamat alam nating mahalaga ito dahil sa ating pang-araw-araw na pantustos sa ating mga pangailangan. Gayun din yung pagiging madamot. Sama na rin dyan yung pagiging kuripot. Pagiging madamot, pagiging kuripot. May mga pagkakataon din na yung bang impulsive buyer tayo. Na kung ano na lamang makita, hindi pinag-iisipan, ito ba'y talagang kailangan ko? O gusto ko lang? O nakita ko lang dahil ito yung karamihang meron ng iba, kaya bumibili na agad ako. Impulsive buyer. Gayun din, yung mga bagay na meron tayo sa ating bahay na nakatenga lang. Sabi natin nakatenga, parang, ano ba purpose nung bagay na yon? Pero bakit binili natin? Bakit kinuha natin? Bakit natin ninanais na magkaroon? Pero, hindi naman natin ginagamit. Kumbaga, maaaring nakadisplay lang ito o nakakalat lamang ito. O gusto lang natin magpahig ng statement na meron ako nito, kayo ay wala. So, ilan lamang iyan sa mga tanda, obserbasyon, kung paano natin malaman na ang buhay natin ay halos nakasento na sa material, sa kayamanang biyaya sa atin ng Diyos. Kapag ganyan, ay talagang may sasantabi natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang biyaya, sabi ko nga po, ay biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Hindi siya magpapabaya kung alam lamang nating paano gamitin ang mga biyayang ito. Kung bawat isa sa atin, sa loob ng pamilya, sa ating magkakapitbahay, sa ating mga pamayanan, alam kung paano gamitin ang mga biyayang ito, siguro po magiging maayos talaga ang buhay. Walang kukulangin, walang sobra-sobra, dahil alam natin na ang mga ito ay kaloob, dahil maaari nating maibahagi sa ating kapwa-tao. Ito yung naging karanasan ni San Pablo sa ating unang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Siya doon ay patuloy naglalakbay para mangaral. Pero sa ating unang pagbasa ay ating napakinggan na napakarami niyang mga tao na kinamusta sa kanyang sulat. Napakarami niyang mga tao na kinamusta. Hindi na basta kinamusta, binanggit pa niya yung mga pangalan ng mga taong kinakamusta niya at hindi naman yung mga taong nagpapakamusta sa kanila. At sino mga ito? Ang mga ito yung sumuporta sa missionary journey ni San Pablo. At isa sa mga pangaralan sa pagsuporta nila ay ang kayamanan na pinantutustos nila para sa paglalakbay, pangaral ni San Pablo tungkol sa mabuting balita patungo sa mga hentil. Alam ni San Pablo na may mga halaga sa kanya at nagtitiwala siya sa pamamaraan ng Diyos. Maraming tumutulong, maraming nagbibigay, maraming gamitin niya ito para sa kanyang sarili lamang. Pero mga ito ginamit niya para makapaglingkod sa Diyos, makapaglingkod sa kapwa. Mga kapatid, totoo hindi nating mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Maaaring maisantabi natin ang isa para ito ng ating sarili sa isa. Pero itong paalala sa atin ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti.
Ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay nangangalaga. At anumang biyayang kaloob niya sa atin ay galing sa Kanya, mula sa Kanya at pag-aari niya, at abay gamitin natin sa paraang ikalulugdan ay katutuwa ng ating Panginoon. Amen. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa Kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat para sa Kanyang pagtitiwala. Ating itutugon, Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyan mong lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. At inawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabuting loob na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang natatanging kahilingan ni na Josephine Bardos, hindi ni Master Jones Manalo para sa kanyang board exam. Para sa nagdiriman ng kanilang kaarawan, Nympha Ataide, Arman Santa Maria, at Nelson Chua. Patuloy nating idalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan, Tina Ligaya Katalig, Apolinario Katalig, Virginia Franco, Isaiah Gabriel de Guzman, Tony Cruz. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Regalado, Jose Enriqueta, Robert Orlando at Arcadia. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi, bagkus hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magkapiyayang nagmula
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay. Sa paghahain namin ngayong gunigunita sa San Martin ng Tours, upang sa pamumuhay namin araw-araw itagoy-tabi nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kayong si San Martin ng Tours ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong ditay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Martin ng Tours at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay lagi nawang sumainyo. at sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa pagiging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Himig ng bayang malay, awit ng papurit pasasalamat, ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang umaga po sa ating lahat.